Sila yung dahilan kaya hindi ko na kailangan mag-promote ng sugal, mga pre. Production pa, nagre-ready pa lang eh. Alam ko hindi na bago sa inyo yung impormasyon na wala nag-aanong kita sa paggawa ng video sa internet, mga preno. Lalo na kung sa Facebook ka lang sikat. Marami kang mga content creators na nakikita na nagpa-post na, ito lang yung kinita ko sa 1 million views. Tapos papakita nila na wala pang 1,000 yung nakuha nilang pera. At totoo yun, mga preno. Sobrang hirap ng kumita dito sa social media. At sasabihin ko sa inyo, mga preno, munti ka na ako mauga. Munti ka na ako mayanig, di ba? Munti ka ko nang questionin yung mga nakaraang choices ko. No? Yo, tama ba? Tama ba na ito yung pinanindigan kong choice? Tama ba na nag-stick ako sa principles ko? No? Kasi parating na yung bills, di ba? At medyo umuga yung source of income natin, mga pre. Kasi dumating na sa punto na nakapag-quit na ako sa mga dati kong trabaho para mag-focus na sa content creation kasi sapat naman yung kinikita sa paglikha ng videos. Pero wala kasing makakapagsabi, di ba, kung kailan ka uugain ng pagbabago. At yun na nga, may pagbabago sa social media space. Wala nang kinikita ang mga tao sa paglikha ng videos. Kung meron man, bariya na lang kumpara sa kahapon. Pero mga pre, kung makikita nyo, hindi tayo stress. Okay tayo, mga pre. Ang ganda ng ngiti natin, mga tol. At lahat ng to, mga pre, itong pagiging maayos natin sa puntong to ng buhay ko, posible lang dahil sa Mommy Zenz at Feral. Itong dalawang brand na to, mga pre, ang dahilan kung bakit bayad yung bills natin, pre. Bukod sa bayad yung bills, meron tayong savings na nakapag-save ako para sa future and divorce ko, and at the same time, nakapag-save ako for emergency purposes, pre. Wala ko ibang masabi, pre, no? Sobrang saya ko. At sobrang saya ko dahil hindi ko naman in-expect to. Hindi ko in-expect na darating ako sa puntong to, no, na sobrang magpapasalamat ako sa dalawang brand na to dahil sila ay mga followers ko lang naman dati, no, na may simpleng pangarap. Mga small business owners na nagbakasakali lang sa akin at some point, no, kung pwede daw ba silang magpa-honest review, magpa-promote ng produkto nila, no, magpa-promote ng bagay na passionate sila about. Na nagkataon naman, no, na nasa mood akong pagbigyan sila, no, hindi dahil may ina-expect ako mula sa kanila in the future, di ba? Wala akong bayad na hinihingi. Ginawa ko lang kasi kaya ko. Madali siya sa akin gawin. Anyways, para mas maayos yung storytelling, no, hahayaan ko na sila na lang yung magkwento sa point of view nila. Ito ang video, mga pre. Okay naman. Hi, magandang hapon sa inyo. Magandang araw pala, sorry. Ako nga pala si Jayden Acejas. Ako yung owner ng Mommy Zenz Chicharon Bagnet. Ako din yung nagpa-promote kay TTC nung February. Bali, nag-start ng business na to last year pa. Unang beses ko siyang ginawa nung June last year. Nag-try lang ako ng isang box ng chicharon. Bali, ang isang box kasi 20 kilo. So, doon ako nag-start na mag-aral, pag-aralan, paano gumawa ng chicharon. Hanggang sa nagustuhan naman ng mga kaibigan ko, kamag-anak. So, binenta ko siya. At sa katagalan, nag-register ako sa Shopee and TikTok para magtinda on a wider market. Pero, hindi siya masyadong naging effective dahil kulang sa marketing. So, nung February, yun nga, naisip ko mag-message kay TPC para magpa-promote. At awa naman ng Diyos na pagbigyan niya tayo. Pero bago niya i-promote yun, nagsabi ako sa kanya, padala ko muna siya ng sample. Para at least, matry niya rin na kung ka-promote talaga yung product. Yun talaga yung sinabi ko sa kanya. Kwento mo sa kanila kung ano yung sinabi ko sa'yo nun, nung papadala mo pa lang siya sa akin. Oo, sabi niya sa akin nun, walang kasiguraduhan kung mag-work yung food review niya dun sa product ko. Tsaka, ang isa pa niyang sinabi, pinaka di ko makakalimutan, hindi niya ipopromote pag di niya nagustuhan. So, sabi ko, wala namang mawawala. Kung di niya magustuhan, okay lang. Ganun talaga, di masarap. Pero kasi ako, bago ko siya i-message, bago ko ilapit sa kanya, minake sure ko muna sarili ko na na talagang hindi ako mapapahiya. Kumbaga, ilang buwan ko na siya ginagawa bago ko siya ipapromote Natatandaan mo ba yung unang chat mo sa akin, guys? Oo naman. Sabi ko, boss, good morning. Ako nga pala si Jayden Acejas, ang small business owner. Yan, yung unang part ng message ko na sabi ko nga, baka pwede tinanong muna kita kung magkano magpa-promote. Tapos, Kahit na wala naman siyang budget nun. Oo. Alam niya lang kasi nagpo-promote din ako ng mga small businesses pag natitripan ko. Oo. Panggap din to eh. di naman. Hindi, actually, kaya naglakas loob ako noon na mag-message. Kasi nakita ko yung nangyari sa Ferald Nasubaybayan ko yun from last year din Kung paano sila paano sila pumotok nung na-promote sila ni TPC. So, yun lang din yung nasa isip ko nung time na yun na nagtatype ako ng message sa kanya. Na baka sakali lang. Na kung may bayad, di okay din. Kaso yun nga, mabait si tropa Sabi niya, kung di niya magustuhan, babayaran niya pa ako, hindi daw masarap. Kasi nga lang, hindi niya po promote. Ayun. Doon na nagsimula lahat
Yung sa unang upload, grabe yun. Kaso nagustuhan ko eh. Kaya yung unang upload, millions of views, pre. Kasi legit yung reaction ko dun. Masarap naman talaga yung gawa ni Jaiden. Oo. Oh my God. Tapos yun nga, nung bago ako magpa-promote sa kanya, nag-start ako magtinda sa Shopee tsaka TikTok. November, nag-register ako. So, naging total lang ng benta nun from November to February. 4 months yun. Wala pang 100. May screenshot pa ako nun, sinend ko pa sa iyo ata eh. Kung meron man, siguro mga 108 lang, ganun. Pero wala, as in all, sinanay ko na lahat. Nagpo-promote ako, nagbabayad ako ng promotion sa TikTok, tapos sa FB, nag-ads ako. Kaso wala, mahirap eh. Kaya naisip ko talaga magpa-promote. Tsaka siya lang ang minessage ko, walang iba. Promise you. Ayun, doon na. Hindi na nagsimula lahat. Yan, meron na kami nito ngayon. Wala na kami sa bahay. Tapos yun nga, nung nag-viral yung video na in-upload niya dito sa Chicharon, sabi ko sa kanya, o-offeran ko siya as maging parang business partner na hindi lang brand ambassador. Kasi sobrang laking tulong talaga na maging partner si TPC. Ganda na naging tandem namin eh. Siya ang tiga-benta, ako tiga-gawa. So, ayun. Ganda ng ano namin, ng galawan namin. Up until now. Parang patagal ng patagal, paganda ng paganda. Tsaka, ayun na, ganda na ng lugar namin kahit pa paano. Yayaman na kami, bitch. Yun, no? Gusto ko na magpasalamat sa lahat ng sa unang video pa lang na na-upload para sa akin. Maraming salamat sa mga sumuporta, nagbigay ng mga magandang komento. Tsaka hanggang ngayon, paulit-ulit na buwibili. Kahit pag nasa sold out, yung mga nag-aantay lagi ng restock namin, maraming salamat sa inyo. Ang promise ko lang, lagi pa rin namin gagalingan araw-araw. Lahat ng ilalabas namin, hanggat maaari, magigisulit yung bayad nyo sa amin. At hindi magbabago ugali namin. Nah, bro, next year ang yabang na namin, bitch. Hindi, siya lang yun. Hindi ako, ha? Siyempre, kung curious kayo kung bakit nga ba biglang nag-boom yung business na to, hindi na namin kailangan i-promote na, yo, tikman nyo to. Kailangan lang namin gawin to sa harap ng camera. Hindi maharap? Yo, nandito kami sa first ever physical store ng Ferald, mga friend. Yo, tol, congratulations, Maggie. Thank you, man. Thank you, Lods. Awkward. Nagpapasalamat po kami sa mga supporter ng TPC followers and sa mga buyer ng Ferald. Hindi po magiging posible itong store na to kung hindi po dahil sa suporta niyo. Kaya ayun po, maraming salamat. Nawa, patuloy niyo po kaming suportahan hanggang sa lumago pa po ang aming pong business. Guys, gusto lang namin sabihin na sobrang thank you sa inyo. Sobrang thankful kami, lalo na kay TPC. Kasi kung di dahil sa kanya, hindi mangyayari lahat ng to. Paano nangyari, pre? Kwento mo nga Kasi noong una, nag-reach out lang kami na ipatry sa kanya yung perfume namin. Kasi tiwala kami sa perfume namin na ginagawa. Ba't ka iiyak? Gusto lang naman talaga namin yung market. Tapos kahit hindi siya mag-boom, basta mapaamoy lang namin kay TPC. Okay na kami dun. Kaya noong una, wala pa kaming budget for marketing. Ang ginawa namin, nag-reach out kami sa kanya. Nagalangan pa kami mag-reach out actually kay TPC kasi nga 1.5 lang talaga yung kaya namin budget. Tapos nung panahon na yun, importanteng tao na ako yun. Important. may blue badge. Sikat ba? Kaya yun, nung nag-chat, buti nag-reply siya, si TPC. Tapos, nag-video siya, then pumutok naman yung video niya. Yung Valor yun eh. The rest is history. Palito na kami ngayon, pre! God damn! From 1.5, tapos, ang next nun, nag-boom siya. Na-out of stock kami. 200 parcels yung order sa loob ng isang araw. Bali, konti lang kasi yung stock namin nun. Siguro mga 300 bottles lang. So, na-out of stock yun dahil dun sa promotion ni TPC. Tapos, Ngayon, nakakailang bote na kayo sa loob ng isang araw, pre? siguro mga minimum 500. Tapos stock lang na yun natin, 300. God damn! Nung pangalawang, nag-reach out kami ulit. No? Hindi, nagpadala tayo sa kanya ng parang Christmas gift. Tapos may pasobra sila mga pre. Sinilip ko na to kanina, kaya alam ko na kung ano yung nasa loob nila. Sa kanya, tapos sabi natin, regalo lang Christmas gift. Pero hindi natin sinabi na sa kanya na merong lamang pera bilang pasasalamat. Tapos itong nakaraang Sabado lang, nakatanggap ako ng mensahe sa Ferald. Sabi nila, "Good day, Lods. Nagpadala kami ulit ha. New scent lang. Sana magustuhan mo." Tapos ako syempre, interesado ako sa bagong scent ng Ferald. At interesado ako lagi makatanggap ng libreng shit. Wala ko na-expect. Bigla sila nagbigay sa akin ng... Tapos yun, parang naging promotion na din siya.
Nagmukha Parang- kaming mabait. Parang 2,000 plus bottles yata yun. 2,000 plus na parcel binalot namin. 3 araw namin ginagawa, binabalot namin. Hanggang 12 ng daling araw. Kasama namin yung mga tropa namin sa labas. Kaya thank you rin sa mga tropa namin, mga hindi pa pumapasok sa job nila yun. Yung Para time lang na yun, tulungan para kami. lang tumulong sa amin. Before mag-boom ang Ferrad, ano yung mga struggles nyo nun sa small business nyo? Ako, ang pinakang struggle ko before is yung nagwe-work pa kasi ako dati. So, pinagsasabay ko yung business and yung work ko. Yung work ko noon, night shift ako. So, nangyayari, trabaho ako sa gabi, tapos pag umaga, 6 to 12 p.m., business yung inaasikaso namin. So, ang pinakang tulog ko lang, swerte na pag naka 4 hours to 5 hours ako natulog kada araw nun. Kaya yun yung pinakang struggle ko, para lang masustain namin yung business. Ako naman, ang struggle ko noon is, nag-work pa kasi ako noon. Tapos, ang ginawa ko, sumugal na lang ako sa Feralde, hindi na ako nag-work. Nag-resign na ako, napack up ako. Ano unemployed ka for ilang months din? Ilan din yun? February, March, April, May. Na-pressure ka na nun, no? Pressure na 6 wala. months. Marami ka na natanggap na pangit na salita nun. Ginugol ko na lang sa Feralde. Ano yung mga natanggap mong salita nun? Wala kang ambag sa bahay! Business! Mag-work ka na lang, oo nga. Promise, oo nga. Sabi sa akin ng tatay ko. Hey, grabe ka naman. Nag-name drop ka pa. Oo nga, sabi, mag-work? Kailan ka mag-work? Hindi naman niya pinapressure, Okay. pero tinatanong lang niya kung kailan ako Hindi, mag-work. nag-worry lang bilang tatay Oo. niya. Kasi, sino ba naman, ano yung konsepto siya na hindi mo rin alam kung saan papunta dati. Oo. Diba? Mahirap din kasi pagka Oo. kumbaga, Sugal naman ng business eh. kumbaga hindi ka naman pinanganak na Susugal ka mayaman, talaga. kaya pag nawalan ka ng work, wala ka din. Oo. Parang mahirap siya isustain. Anong nangyari nun, sinasabi ko lang kay Papa, wait lang kayo, pag nag-boom to, pati kayo angat. Nag-boom. Nag-boom. Musta ka? Ito, manager na. Ngayon, meron ng physical store ng Ferrad. Anong next? Next, Next, hopefully yung warehouse namin na sa ngayon nakabili na kami ng lot, pero yung pang-construction Pabili ng pinag-iipunan. lote. Pinag-iipunan pa namin. 1.5 lang budget dati. Ngayon, nakabili ng lot. God damn! Na sana matuloy-tuloy pa namin yung pagpapagawa ng warehouse. Then, pwede tayong pumunta ulit doon. I-invite namin kayo pagka nagawa na. Kaya pala, congrats din. Bukod sa physical store, FDA approved na ang Feralda. Yes. Tapos, ngayon ko lang i-announce to sa lahat. Officially, ako ay nakapirma na sa Ferald bilang kanilang ambassador, mga preno. Kaya hindi ko na kailangan mag-promote ng sugal. God damn. Kami na bahala. Sila sumalba sa akin, no? Nasa bingit na ako ng pagpo-promote kasi ang hirap ng buhay eh. Pero hindi ko na kailangan, no? Kasi pumaldo sila. At dinadala nila ako. Sila ang sugar daddy ngayon ni Tito. Alright. Congrats ulit mga pre. Thank you. More Thank you, wins Lord. sa atin. To. Ang advance kasi mag-appear, nakaganon pa ako sa kanya. Ilang mga pre. Ilan naman yung video na to. Sheesh.